Przewalski horses. Ang huling wild na kabayo sa mundo. Na-extinct na sila pero muli silang nagbabalik. Samantala, may isang bansa naman na gumawa ng sariling village para sa may mga demensya. Hindi na lang sila nakakulong sa hospital. May sarili na silang space. And then, may natuklasan ang mga scientists na ugat ng halaman na panlaban sa cancer. Iilan lamang ito sa maraming good news na hindi man lang pinag-uusapan. Kaya kung pagod ka na sa araw-araw na puro negatibo na laman ng feed mo, ito ang pampagood vibes. Ito ang mga magagandang balita sa mundo na hindi man lang nababalita. Una, sa South Korea, may night buses at taxi services na para lang sa women o kababaihan. Bakit? Para mas safe silang makauwi sa gabi. Hindi ito perfect solution ha, pero malaking hakbang ito para sa safety ng mga babae doon. Isipin mo kung ganito ang bawat bansa, no? Maliban dyan, alam mo bang ang huling wild horse ay bumabalik? May kabayo na tinatawag na Przewalski horse. Ito ang huling tunay na wild horse sa mundo. Na-extinct na sila noong 1960s. Pero dahil sa matagal na breeding program, nakabalik sila sa Mongolia. From 0 to 3 again. Parang resurrection ng isang species. Maliban dyan, may isang village naman na ginawa para lang sa mga taong may demensya. Sa Netherlands ito matatagpuan. Isipin mo, no, yung mga taong may demensya, hindi na lang nakakulong sa hospital, kundi nakatira na sa sarili nilang bayan. Meron silang grocery, may cafe, na parang normal na komunidad. Meron din silang 24/7 medical care. Hindi sila kinulong. Binigyan sila ng buhay na may dignidad. Sa Thailand naman, may 80-year-old na elepante na ginamit sa tourism sa buong buhay niya. Ang pangalan niya, Sombun. Na-rescue siya sa sanctuary. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nakahiga na siya ng payapa. Simple lang pakinggan, no? Pero para sa isang hayop na buong buhay niya ay nagtatrabaho, ito ang tunay na kalayaan. Sa California naman, ang Yurok tribe, which is isang Native American tribe, nabawi na nila yung mahigit 47,000 acres na ancestral land. Mahigit na 100 years itong nawala sa kanila. Hindi lang lupa yung nabawi nila ha, kundi kasaysayan, pagkakakilanlan at dignidad. Samantala, sa Mexico naman, alam mo bang dumarami na doon ulit ang jaguars? Noong 2014, halos 4,000 lang ang jaguars sa Mexico. Ngayon, umabot na sa mahigit na 5,200. Ibig sabihin, higit 30% ang itinaas ng population nila. Sa panahon na maraming hayop ang nauubos, may isang mabangis na pusa na bumabalik. Hindi extinction story, kundi comeback story. Sa Canada naman, may laboratory study na nagpakita na ang dandelion root extract ay nakapatay na hanggang 95% ng certain cancer cells sa lab setting. Hindi pa ito gamot sa tao. Pero ang ibig sabihin nito, may bagong direksyon ang research. Science is still fighting cancer. And then, nandyan din ang Finland, kung saan ayon sa mga global reports, ay idineklarang best country para sa pamilya. Bakit? Dahil may mahaba silang parental leave, quality education, at work-life balance. At ang Finland ang perfect example ng bansang iniuna ang pamilya. So yun na nga mga kamagkano, hindi naman ibig sabihin nito na perfect ang mundo. Marami pa rin problema. Pero minsan, masarap din pakinggan at malaman yung mga konting good news na hindi pinag-uusapan o naibabalita. Meron ka pa bang alam na good news na gusto mong ibalita? Share mo naman yan sa comment section. At kung gusto mo pa na magayto pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.